So ayan pa mga amigo, nandito po tayo sa parlor. Tingnan po natin ano ang magiging itsura ni Elvis kapag namit. Magandang tanghali po sa inyo mga amigo. Pupunta ako ngayon sa may sentro at meron kaming pupuntahan ni Kuya Elvis. So arkilahin ko na itong sasakyan na to. Ang sasabihin ko ay diretso na kami sa may sentro. Asa na si Elvis? Ang tagal. Pag sinabi niya nagbihis na, sabi niya malapit na siya. Pero asaan? Elvis! Sí, ¿Dónde está? Yo estoy aquí. ¿Dónde Omar? sí, ya estoy viniendo ahí. ¿Ha? Ya estoy cerca. Vale. Malapit na raw siya. Circa. Dito ko siya, sabi ko dito kayo magkita kay Omar eh. So ayun na po si Elvis na gwapo. So ayun, ngayong araw po mga amigo ay may makeover po natin si Elvis. Ewan ko po kung anong gagawin niya sa kanyang buhok at sa kanyang itsura. Pero dahil sa dami ng trabaho ay kailangan naman ay presentable po si Kuya Elvis kapag siya ay nagbebenta. So ngayon pa lang po si Elvis makakapagpagupit sa mga blanco mga amigo, sa pelukeria ng mga expat po dito. Ayan, nandito na po kami. So nandito na po tayo sa may pelukeria Cool, na kung saan ay napakagaling pong magupit dito. Kaya lang sana walang masyadong tao. So ayan po mga amigo, in-explain po. ¿Qué va a hacer para ti? ¿Cortar todo? No, no quiero cortar todo. Sabi ko, sinasuggest ko kay Elvis na ang gawin niya ay gupitin lahat para malinis. Ayaw niya. Ang sabi niya, lilinisin lang daw. Gusto niya talaga yung ganitong buhok. Ayan. So ayan pa mga amigo, nandito po tayo sa parlor. Tingnan po natin ano ang magiging itsura ni Elvis kapag na makeover. Makeover ba ang tawag doon? Gupitan. Eso no cortar Elvis? Oh, no. Ayaw din ni Elvis yun yung ano niya, balbas. Ayaw niyang paputol. Ano ba kami, no? Yung buhok ni Elvis, ay ginaganon lang, iniikot lang. Elvis, ¿qué te poner aquí? ¿Crema? Sí, crema. ¿Cuántos años esto, pelo? No hay año. No, 1 año? No hay año. Wala raw isang taon nitong buhok niya. ¿Cuánto mes? 2 meses. 2 buwan lang daw to na humaba ng ganito. Palagay niyo po ba mga amigo, ano ang bagay na gupit kay Elvis? Dito po sila nag-aano sila, yung mga lalaki, inaahit po nila yung kilay nilang ganyan. Dito ko lang na ano yan. Nagwari mo po. Tatanggalin lang. Pero iba kasi yung texture ng buhok nila eh. Sabi ko nga parang plastic. Parang plastic pag hinawakan nyo. Yeah. Gusto nyo ka na po ng tinte? Ha? ¿Tinte? Sí. No, que pongan tinte negro. Tinte negro kere? No kere Solo- tinte oro? No, color no. Negro. Oro. Sabi ko ayaw mo ba maglagay ng ano, ng tinta o maglagay ng gold na kulay?
Alam niyo po, ang mga Aprikano ay hindi basta-basta nagpapagupit sa mga ganitong parlor kasi syempre po mahal. Kadalasan po ang bayad sa mga ganito ay 500, 1,000. Yan. Depende po sa magbabayad. Opo, depende sa nagbabayad. Kasi ako minsan, ang binabayad ko po ay nagbibigay ako ng tip. So, umaabot ng 1,000 o 10,000. Kasi sa kanila, kagaya nito, ay nagkatrabaho lang din sila. So, hindi naman kalakihan yung sahod, kaya nagbibigay tayo ng tip. Un poco. Sakar En plan, déjalo a nivel. Sakar sí. po ko? Ha, Sí, Elvis? un poco. Tatanggalin daw. Si cuando tú no sakar esto, tú como cabra. No, contra. No, broma. Sabi ko, parang siyang kambing kapag hindi niya tinanggal to. Joke lang. Ha? Duro? Duro? Matigas daw. Duro como, Mira. plastiko? Mira, ves, no. Ahora, ves como córtalo así. Yun o. Lo cortas así. Ayun. Ganun daw. Tinuturo ni Elvis. Aha. Kamu Musliman, no? Sabi ko parang Muslim. No, no pasa nada, corta más así. Ayan. Quitas esa parte. May dugo. Kaya nilagyan ng polvo pero dumugo. Naku po. Kaya tinatranslate ko sa Tagalog kasi yung editor natin nahihirapan po. Para laging bago yung ating video na ipapalabas. Kasi minsan nahihirapan silang i-edit. Kaya ginagawa ko ay Yan, no? tinatagalog ko na. Tinatranslate ko na sa Tagalog. Minsan kasi ini-edit nila hindi nila matapos kasi yung pinag-uusapan hindi nila maintindihan. Kasi iba yung Spanish nila dito. Yan. ¿Qué es esto, gel? ¿Eso gel? Ito. Hair conditioner. Inamoy ko po siya. Alam niyo amoy candy. Como caramelo. No? Amoy candy. Nilagyan ng hair conditioner ang kanyang buhok. No, no. Ayan, kukulayan. Colores azul, ha? Hindi, kulay black. Ayaw niya ng azul. Ayaw niya ng gold. Gusto niya kulay black. Kanya-kanyang trick yan. Kasi si Tia Celsa, nako, sabing ganun, pagupitan. Ang gustong gupit ni Tia Celsa, kanyang nanay, ay ganyang buhok para daw malinis. Tapos sinuggest din nila Balbina, nila Celia na mas maganda yung buhok na ganito kasi malinis tingnan. Pero ayaw ni Kuya Elvis. Ganito daw ang uso ngayon. Looks ang tawag. So, ang trip ni Elvis na buhok, dreadlocks, looks. So, bukod ang bayad ng gupit, bayad ng kulay, bayad ng dito, iba-iba yan eh. So, sa parlor sa Pilipinas, ganun din, di ba? Sa salon. Iba sa buhok, iba sa kulay. So ayan po, abangan po natin kung ano po ang magiging itsura ni Elvis kapag nakulayan ng buhok at naayos ang dapat ayusin. Kaya po din, naba, apo.
Victoria quiere que yo borre todos mis contactos. So ayan po mga amigo. Ang pagbabago po sa itsura ni Elvis, abangan nyo po. So medyo matagal pala to. Anong kulay kaya ang ilalagay? Itim po ang ilalagay mga amigo. Pero may kulay na dilaw eh. Ito mga ito. May kulay na dilaw. Yan po mga amigo, malapit na pong matapos. Ayan. So ayan, nilagyan ng para luminis ang mukha. Parang ano to Komuyuka. Elvis, Komuyuka oh. Natatawa yung nagugupit. Para kasing yuka siya oh. Yuka nga hindi pa naluluto. Voy a pasar la cuchilla. Ayos! Guwapings! Tanggal lahat ang dumi niyan. Oh. Diba? Minamasahe-masahe pa oh. Sana all. Sana all. Sana all. Ayos. Huh? Matagal pala to. Akala ko mabilis lang. 2 oras na po mga amigo. Matagal na kinakayas ng kinakayas yung mukha. Relax na relax ka pag ganyan oh. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.